pagbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli kayo po ay patuloy na nakaantabay dito po sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na umaasa sa biyaya ng atin pong Panginoong Diyos na kayo po ay datnan ng munting pag-aaral na ito na nasa mabuting kalusugan at mataas na estado ng inyong kalagayang espiritual. At hanga din po ng programang ito na patuloy tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng ating mga panukala sa buhay. Sa pagkakataon pong ito ay muli na naman tayong tatalakay ng isang paksa na may kinalaman dun po sa mga nagdaang pagbo-broadcast na minsan ay natanong natin. Isa pong kababayan na nagpapakilala na siya di umano ay isang propeta. At dahil dito ay medyo nabuhay ang ating pagsusuri. Tunay nga bang ang nagpapakilalang propeta ay tunay ngang propeta na naaayon sa banal na kasulatan, mga kapatid? Ang paksa po na ating pag-aaralan, tunay nga bang propeta ng Diyos ang propetang walang kinaanibang iglesia? Ay bakit ganito ang ating paksa? Gusto kong pakinggan ho ninyo yun pong sagot ng atin pong tinanong na nagpapakilalang propeta. Ganito po ang ating mapapakinggan at mapapanood. Meron tanong dito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Anong samahan na ang pananampalataya ang kaibigan nating speaker? Shout out po. Ako ay dating nabibilang sa Bible Baptist. Sa ngayon, mula pa noong 1973,
nagsasarili na lamang ako. Wala akong sinasamahan. Basta't ako, I prophesy the written word of God. Kaya sabi ko, propeta ako ng salita ng Diyos. Hindi ko masabing propeta ako ng Diyos eh. Bagamat kaloob ng Diyos ang propeta sa isang local church, wala kasi akong kinaaniban ng church. Kaya hindi ako propeta ng isang local church. Okay? But for sure, I am a prophet of the written word of God. Katulad ngayon, nagpapaprophesy ako, papaliwanag. Ayun, maliwanag ho nating napapakinggan, maliwanag nating napanood na mayroong isang tumatayo at nagpapakilala bilang propeta. Ang problema lang ho ng atin hong tinanong kung saang iglesia na aanib ang speaker na nagpapakilalang propeta, ay wala na daw siya di umanong kinaanibang iglesia. Ano ho? Dati, siya ay kaanib ng Baptist. Pero ngayon, hindi na. Ano ho? At isa ring pagpapahayag mula doon sa ating napanood. Ano? Siya daw po ay propeta ng banal na kasulatan o ng Biblia o ng written word. Pero hindi niya masabing siya ay propeta ng Diyos. Kasi aminado rin ang atin pong kaibigan na ang propeta dapat naglilingkod o kaanib ng isang natatanging samahan ng pananampalataya. Di ho ba? Ayun. Kaya dito pa lamang sa mga tugong ito, masasabi na ho natin na hindi ho talaga siya tunay na propeta, kundi nag-aangkin lamang na siya po ay propeta. Ayun, maliwanag po yan mga kapatid, ano? Ano ang katunayan sa banal na kasulatan? Na ang tunay na propeta ng Diyos ay mayroong kinaaanibang iglesia. Ganito ho ang mababasa natin sa isang talata ng Efeso, sa kapitulo 4 nito, mga talatang 11 hanggang talatang 12. Ang wika sa ati ganito: at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Talatang 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sumaliwanag mga kapatid na ang isang propeta dapat mayroong kinaaanibang samahan ng pananampalataya. Dapat siya'y kaanib ng katawan ni Kristo. Tanong, ano ho ba yung katawan ni Kristo na binabanggit sa banal na kasulatan? Makikita ho ninyo ang kasagutan buhat sa aklat naman ng Kolosas sa kapitulo 1, talata na may 18. Ganito naman ang ating mababasa: at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay magkaroon siya ng kadakilaan. Alin daw ho yung tinutukoy na katawan? Ang tinutukoy pong katawan walang iba kundi ang iglesia. Kaya nang sabihin sa kapitulo 4 ng aklat ng Efeso na ang propeta kaanib ng katawan ni Kristo, ang ibig sabihin nun, kaanib ng tunay na iglesia. Bakit naglagay ang Diyos ng propeta? Ang sabi sa talatang 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng tunay na iglesia. Ayun ho ang ibig pong sabihin nung talatang ito. Kaya nga yung ating titulo, tunay nga bang propeta ng Diyos? Ang propetang walang kinaaanibang iglesia? Simpleng-simple ang sagot mula sa banal na kasulatan. Hindi po tunay na propeta ang sino mang
propetang magpapakilala, kahit pa sabing siya'y propeta ng written word at wala namang kinaaanibang iglesia. Ayan. Kaya sabi pa doon sa isang talata ng unang Korinto, buhat sa kapitulo 12, talatang 28, ang wika. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling at mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ano po ang maliwanag na sinasabi sa atin ng talatang ito? Ang wika ang Diyos ay naglagay ng ilan. Saan? Sa iglesia. Ano ang isa sa inilagay ng Panginoong Diyos doon sa iglesia? Ang sabi rito kasama yung propeta. Kaya ang propeta ay mayroong kinaaanibang tunay na samahang pananampalataya. Yan ang tunay na propeta kung ang sasangguniin natin banal na kasulatan. Kaya nga, ang sino mang propeta na hindi naman kaanib ng tunay na iglesia, yun po ay pekeng propeta. Hindi tunay na propeta. Bulaang propeta. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan tungkol sa mga propetang nagpapakilala na ang iba'y walang kinaaanibang pananampalataya. Ganito po ang masasabi, ang ating mababasa sa aklat naman ng unang Juan sa kapitulo 4 talata ay 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit sa pagbo-broadcast ng kaibigan natin nagpapakilalang propeta ay natanong natin kung saang saman siya ng pananampalataya na aanib bilang pagsubok o pagsusuri kung siya nga ba talaga'y propeta. Balikan natin yung atin pong naging tanong. Balikan natin at pakinggan natin mabuti. Meron tanong dito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Anong samahan na ang pananampalataya ang kaibigan nating speaker? Shout out po. Ako ay dating nabibilang sa Bible Baptist. Sa ngayon, mula pa noong 1973, nagsasarili na lamang ako. Wala akong sinasamahan. Basta't ako, I prophesy the written word of God. Kaya sabi ko, propeta ako ng salita ng Diyos. Hindi ko masabing propeta ako ng Diyos Bagamat kaloob ng Diyos ang propeta sa isang local church, wala kasi akong kinaaniban ng church. Kaya hindi ako propeta ng isang local church. Okay? But for sure, I am a prophet of the written word of God. Katulad ngayon, nagpapaprophesy ako, papaliwanag. Napakalinaw po mga kapatid, mga kaibigan, na ang nagpapakilalang propeta na atin pong napakinggan, hindi tunay na propeta. Ay kapag sinabing hindi tunay na propeta, yan ay peking propeta o bulaang propeta. Alam ho ninyo mga kapatid, yung mga kahihinatnan ng bulaang propeta, ang sabi ho ng aklat ng Apokalipsis, buhat sa kapitulo 20 talata 10 ay ganito: at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre,
na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sa talatang ito nililinaw sa atin, hindi mabuti ang tayo ay maniniwala at aanib sa isang bulaang propeta, sapagkat ang bulaang propeta, ang sabi rito, ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asopre. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ang bulag ay inakay ng kapwa bulag, pareho lamang daw sila mahuhulog sa hukay. Kaya ho mga kababayan, patuloy tayong mag-iingat. Hindi ko mo nagpapakilalang propeta, paniniwalaan na agad nating propeta. Ang sabi ng ating binasa, susuriin natin, susubukin natin ang bawat espiritu kung tunay ngang sila'y sa Diyos. Ang wika nung ating natanong ni hindi nga daw niya masabi na siya ay propeta ng Diyos. Hindi ho ba? Sa makatuwid tumatayo lamang ang ating kaibigan na nagpe-present sa ganang kanyang sarili. Ano? Bakit kailangan suriin? Bakit natin kailangang mag-ingat? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya ho mga kapatid, mga kaibigan, manatili tayo sa iglesyang ito ng Seventh-day Adventist hanggang sa dumating ang ating pong Panginoong Kristo sa ikapagsasalubong natin sa ikaluwan niyang pagbabalik. Nawa po, ang munting pag-aaral nating ito ay patuloy na naging kalakasan at sa ikatitibay ng inyong pananalig sa ating Panginoon. Hindi tumatawag ang ating Panginoong Diyos ng propeta na hindi kaanib ng tunay na iglesia. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.